Maganda at pinagpalang araw sa lahat ng mga nanonood dyan. Ako nga pala si Gala the Explorer, isang Davaoenyo, Filipino, botante, taxpayer, law-abiding citizen, at tinawag ko ang aking sarili as a Gala the Explorer dahil sa mahilig akong gumala, hindi lang sa Davao City, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Pinupuntahan ko bawat probinsya, rehiyon, mga syudad. Ngayon, andito ako sa Davao City, pangkasakalukuyan, John 8. At itong video na to is gusto ko lang itong ipaabot, iparating, or response ko ito sa mga kakilala, kaibigan, personal, and sa mga viewers na rin, no? Sa mga nanonood sa akin. So, ito yung sagot ko sa inyong mga pangungumusta, no? Dahil alam naman ninyo, ako'y taga Davao, Davaoenyo, dito nakatira. So, ako yung makapagbigay sagot kay paano, no? As Davaoenyo, as residente. Kung kumusta kami dito, ako, myself personally, pamilya ko rin, kumusta kami dito. Matapos humagupit or matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol dito sa Mindanao, dito sa Davao City. So 6.9 magnitude, totoo yun. Malakas yun. Pero mas dihamak na mas malakas ang natamo or yung pagyanig sa may Socsargen area, particular sa Sarangani Province and General Santos City. Maraming gumuhong mga gusali sa kanilang lugar, pero dito sa Davao City, so far so good. Ibig ko sabihin, okay, walang problema ang namin dito, mga establishments. May mga minor damages like cracks, ganyan. So, minimal, minimal. Medyo hindi siya ganun ka worst. So, Davao City, isa sa pinaka economic center or economic hub ng Mindanao. Maraming mga mayayamang syudad dito gaya ng Cagayan de Oro City, Butuan City, Iligan City, General Santos City, Cotabato City, Zamboanga City. Pero Davao City talaga ang may tuturing na economic hub ng rehiyon ng Mindanao Isla. Dito nakatayo ang mas maraming mga high-rise buildings, mga condominiums, mga towers, mga offices. Pero ang galing, nakatuwa dahil nga sa wala kang makikita ditong mga gumuho talaga kagaya na sa General Santos City na mga buildings, kahit pa yung mga bungalow, kahit pa yung mga medium built or medium rise na mga structure na mga buildings, kahit yung mga 2-story lang nagigiba, no? Talagang gumuho like SM, kanilang Jollibee, marami silang mga establishment structures syudad nila na talagang gumuho. Nakakalungkot ko yun. Hindi natin alam kung anong rason. May mga nasasabi sa comment section, substandard ko ang paggawa ng mga gusali. Hindi daw masyadong in-inspect ng City Engineering Office ng Gensan. At yung iba naman ay nasabi may kalumaan na kasi yung mga gusali kaya nagigiba, gumuguho sa ganong kalakas na lindol. Ang Davao City, marami kami dito siguro. Estimated ko lang base sa aking pagbablog, paglalakwat sa paggagala sa syudad ng Davao City. Siguro hindi bababa sa 100 piraso yung mga high-rise to skyscraper ng Davao City. Or medium rise, no? Medium rise is nasa hindi yan bababa sa 6th floor pataas. Medium rise, high rise, and skyscraper. So ang Davao City, sa mga hindi nakakaalam or lingid sa inyong kaalaman, Davao City is isa sa pinakamaswerteng syudad sa Pilipinas dahil sa nagkaroon kami ng leader dito ng mga Duterte family. Grabe yung napaka-firm nila gumawa ng batas, gumawa ng mga law, mga city ordinances. Kapag sinabing bawal talaga siya. So for instance, ano ba yung ikinaswerte namin mga taga Davao City sa mga Duterte? Kasi nga itong si Mayor Basti Duterte, for example. So dito sa Davao City, marami mga nagtatayo dito ng mga high-rise buildings pero marami ang mga hindi nakapasa sa standards. Totoo yun, no? So bali, may mga nagkomento nga dito sa ating comment section. Tingnan natin yung sa ating vlog one time. No? Dito tayo sa SMDC, Lynn Residences by SMDCI. Sa may Lanang Golf Club. Dati, ngayon ay tinatawag na siya Daco Lupa sa may Lanang, Davao City. Ang nakita ho ninyo sa video ay siya ho yung tinutukoy ko na isa sa mga gusali, no, ng Lane Residences po nga may-ari ng SM Company or SMDCI Construction Incorporated na hindi siya inapprobahan or substandard, no? So kumbaga pinademolish ho yan
or yun na nga, giniba, sinira kasi nga hindi siya pasado. Yan ang mga rason, no? Isa yan sa mga ebidensya or proof na talagang hindi suga pa sa pera ang mga Duterte. Kumbaga, ginagawa lang trabaho ay para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayang Pilipinong Davaoenyo. Dito sa Davao City, hindi na kailangan or hindi na inaantay pa na masira, magiba ng lindol para lang i-demolish ang isang gusali. Dito pa lang, upon inspection, upon checking, once na hindi pasado, substandard, palpak, so automatic yan demolish. So, meron itong sample, itong nasa video nga ay Lynn Residences ho yan, pagmamayari ng SMDCI or SMDC Incorporated or Construction Incorporated or basta SM. Ngayon, nakita ho natin dyan, may mga demolish. Actually, marami, no? I-paste ko, ilalagay ko dyan yung link ng aking previous uploaded video tungkol dyan sa gusaling ginigiba. So, dito sa Davao City, ang mayor namin dito, mga Duterte, no? To be exact, talagang yung mga yan is priority nila yung safety ng mga Davaoenyo. So, sabi dito, may mga nagbibigay, no, ng kailang sentimento, ng kailang komento, ng kailang mga testimony tungkol sa pagiging napaka-selfless itong mga Duterte at napaka-firm, no? Talagang mayroong political will kapag sinabing bawal, mali, kasi hoda kung SM ka ba, kung Ayala ka ba, basta pag substandard talaga yan. So wala kayong lugar sa Davao City kapag kayo ay violator kayo, no, ng mga city ordinances ho dito. So ang sabi dito ni Redentor, wala pang approval yan, tinatayo na, kaya hindi nakapasa sa building protocol. Sabi naman ni Sir Jerome, maliit kasi sabi naman ni Sir Dexter 541, ginibayan kasi substandard lahat ginamit materials at ang contractor naman ay kurakot. Ang sabi naman ni Altero, hindi naman yata gigibain, okay? Ang sabi naman ni Trailblazer 8891, 4 na towers lang kasi ang approved ng local government regular. Yung remaining 4 towers or yung remaining towers, yon ay hindi nakapasa sa strict regulation regulation ng Davao City. Kumuha ko ng unit dyan but I've canceled it last 2023. Sabi naman ni Sir Henry, I am one of the owner of the unit at building D. The reason is di nakapasa sa building code ng Davao. Bakit? Kasi ang contractor ay balasubas, di sumunod sa specifications, kaya dinimanda siya ng SMDC yung contractor at yun nakulong. Ang SMDC ay sumubok naman na mag-hire ng panibagong contractor, kaso nga lang ay hindi naman sumugal, no, ang panibagong contractor or inatrasan, inayawan nila itong ipagpatuloy dahil nga sa nakita ng panibagong contractor na napakalaki talaga ng defects and hindi siya kayang i-repair. Kaya need itong i-demolish. So ngayon, humihingi itong Lynn Residences SMDCI, nanghingi sila ng demolition permit sa City Government of Davao, but the problem is hindi sila binigyan dahil hindi pa sila nakapag-refund. Ibig sabihin noon, refund muna lahat ng mga unit owners bago bigyan ng demolition permit. So yun, nabigyan ng full refund ang mga unit owners. At meron pang 6% interest, di ba? Galing. Yan ang mga proof talaga na mga Duterte. Talagang wala sila ibang interest kundi ang kapakanan ng taong bayan. So, secondary, pangalawa na lang yung mga investors, mga lambuhan ng negosyante na yan. So, ganyan kami sa Davao City, the best Duterte. Duterte lang sa kalam. Sabi naman ni Sir Gary, magbaback out daw ang mga negosyante dito sa Davao City kung ganyan daw over ang pagka-stricto. Well, sinagot naman siya ni may punto siya, no, si Sir Gary, pero may punto din itong si Trailblazer. Ang sabi niya, huwag kang pataka, no? So, huwag kang komento ng kung ano-ano dyan. Hindi nga nakapasa ang ika-5th, 6th, and 7th towers dahil nga kasi giniba. Hindi nga nakapasa kaya giniba. I should know, isa ako sa kumuha ng unit. Ang sabi naman ni Scrappy, stricto pero sure na pulido. Hindi problema ang pagkakastrikto, ang problema ng mga kontraktor na corrupt
Ang problema ay ang mga kontraktor na korap. Kaya nga hindi nakapasa sa standard ang isang building. Sa Davao, bawal ang mga corrupt and defective na pagkagawa ng gusali. Sabi naman ni Davaoin niya since birth, bahala na, stricto kaysa na ay madisgrasya. Ang malaki ang kondo sa linog. Nako. So ano pala gusto mo? Kwarta-kwarta lang, bahalag may mga matay. Yun, tama naman si Ma'am Davaoin niya since birth. Sabi naman ni Juan Ronilo, dapat lang stricto kasi kailangan matibay para safe sa lindol. Tama daw. Tingnan mo ngayon, lumindol, di ba? Safe ang mga tao. Kodo sa mayor ninyo, kapakanan ng taong bayan ang inuuna kaysa sa mga negosyante. Yan. Duterte lang sa kalam, feeling bliss as Davaoin nyo na merong Duterte astig. So yun lang ha, maraming salamat sa mga nagtatanong dyan, nangungumusta sa aming mga taga Davao City at nagpaalala sa aming mag-iingat lagi. So that would be all. Appreciated. Bye bye and ingat.